Good evening po sa bawat isa. Hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo upang sa ating opening prayer. Okay? Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Marami pong salamat sa gabi na ito, Panginoon. At dinala mo kami dito sa iyong tahanan ngayong gabi, Panginoon. At hiling namin ang inyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng karunungan, kaunawaan, sa aming maririnig na iyong mga salita, Panginoon. Maraming pong salamat at ganoon din po sa mga anak mong papunta pa rin dito, Panginoon. Hiling namin, dalangin namin ang inyong protection sa bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Kayo po ang makita at wala nang iba. Itaas ang ngalan mo, Panginoon, at sa inyo po namin ibinibigay ang gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Yan, good evening po sa ating lahat. Thank you Lord dahil nandito tayo at dito tayo para sa ating pasasalamat at syempre pagdadasal din. Sige po, ano na po kayo? Zumba setup. Sa gitna na po tayo para magpapuri tayo sa ating Panginoon. At of course, syempre, kalimutan na po muna natin ang mga isipin at mag-focus po muna tayo sa ating Panginoon. Okay, so ayan, ready na po ba tayo magpuri sa Diyos? Amen. Amen. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down every sin that hinder us, and we'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. Forgetting what lies. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down every sin that would seek to hinder us. We'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. In your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began. We'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began. We'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. Sa promise, or in your promise, we will trust. We will trust. You'll be faithful to finish the work you began. We'll be faithful. We'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling.
For in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. Yes, Lord. Thank you, Lord. We will trust in your promise, Lord, and we'll be faithful. He who began a good work in you. Yes, Lord. He who began a good work in you. Oh Lord, we'll be faithful. We'll be faithful to complete it. We'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night, you can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. To complete it in you. If the struggle you're facing, if the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night, can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure to you. A good work in you. Oh, He who began a good work in you, He'll be faithful to complete it. Oh, He'll be faithful to complete it. Faithful to complete it. He who started a work will
completed. Oh, He'll be faithful to complete it. He who started a work will be faithful to complete it in you. He started a work will be faithful to complete it in you. He who started a work will be faithful to complete it in you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Hallelujah. You'll be faithful in the end. You'll complete it. Thank you, Lord, for your promise, for your promises. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we sing that again at this time? Hindi you, hindi yung kaibang tao. Me. Okay? He who began a good work in me. Okay. He who began a good work in me. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos. Salamat. He who began a good work in me will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in me. Let's make it more personal again. You who started the good work in me. Kausap na natin si Lord. Okay? You You began a good work in me. You who began a good work. You began a good work in me. You'll be faithful to complete it. Hallelujah. You'll be faithful to complete it. You'll be faithful, You'll Lord. be faithful to complete it. You who started. You who started the work will be faithful to complete it in me. Hallelujah. You'll be faithful to complete it. You'll be faithful to complete it. You'll be faithful to complete it. You who started the work will be faithful to complete it in me. Oh, yes, Lord. Thank you, Amen, Jesus. Lord. Amen, Lord. You are faithful, Lord. You are faithful, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Amen. Praise you, Lord. Amen. Amen. Thank you. We may be seated. Let's turn the lights on. Napakagandang awit ho yun. It's biblical. It's in Philippians 1:6. Na kung sino yung nagsimula na niligtas tayo, siya ho magtatapos nun hanggang huli. Alam niyo ho, napaka-assuring ho nun. Kasi minsan nararamdaman natin, ako, parang ang layo ko na kay Lord, ako faithful, ganun. Kaya parang, ala, baka bumagsak ako. Naku, baka magka-mark of the beast ako, ganun, ganun. Parang naiisip na natin yon. Pero sabi nung kinanta natin, faithful si Lord. Amen? Faithful. Kaya sabi nung verse, ang ganda nung verse, ngayon ko lang na pagtanto yung verse, na parang kahit matagal yung proseso, parang sige lang Lord, alam ko, tatapusin mo to, makakasama ka namin forever. Diba? Ang sarap lang isipin, no, by faith, we walk by faith talaga. Sobra. Alright, let us review. Teka, parang madilim kayo. Nagtatights kayo, no? Oo, sige. Okay, on natin.
Joke lang. Joke lang. Review po natin what we have been talking about for the last 2 Wednesdays. Okay? Ang una po ay be strong, magpakatatag ka. Sa gitna ng mga sufferings bilang sundalo, di ba? Bilang loyal soldiers, pinag-aralan natin yung suffering ng soldier, di ba? Na parang sa isip, na homesick, di ba? Yung utak, tapos sa mga training, sa damdamin, sa relasyon. Minsan, di ba nakakaiyak, parang pag-graduation na, tapos may mga sundalong ganun, tapos wala pang magulang na sumusundo, parang kakaiyak na ganun lang. Yayakapan yung magulang, tapos siya, imagine mo hanggang graduation, may suffering pa rin siya. Pero ang ganda lang kasi biglang yayakapin din siya ng ibang parents. Ganun kaya lalo siyang naiiyak kasi siyempre wala yung magulang niya. Anyway, so be strong, magpakatatag ka kahit marami kang suffering. Pakisabi sa katabi mo yan. Be strong. Magpakatatag. Yan. Pangalawa, pinag-usapan natin, like a soldier. Pangalawa, sabi natin, sa Fight the Good Fight nating series ay be focused, okay? Tumutok ka. Tumutok ka. Be focused sa finish line kasi nandun si Jesus sa finish line. So, sa gitna ng mga distractions, dapat tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang madidiskaril, huwag kang lilipat sa kabilang kalye, huwag kang lilikong gano'n, huwag kang u-turn, gano'n. Basta sundin mo yung rules, dire-diretso ka lang, at gusto mo lang i-please kasi nandun sa dulo. Yung nakaabang ng kanyang arms. No? Well done, good and faithful servant. Okay? So, kailangan focus ka doon kasi ayaw nating ma-disqualify. Gusto natin makatapos sa takbuhin. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, be focused. Yan. Pag sinabi nila yun na hindi nakatingin sa mata nyo, ulitin nyo. Kasi focus nga eh. Be focused, ha? Focus talaga, ha? Tumutok ka, ha? Tumutok ka. Katulad ng isang atleta, okay? Kanina soldier, atleta, at gayon naman, explore natin gusto yung paggawa ng Diyos sa atin through Apostle Paul at Timothy relationship. Sa 2 Timothy 2:1-7, let me read it for you. Pero kung may Bible kayo, okay. Sa English muna, pero mamaya babasahin natin sa Tagalog. Pero ako muna po sa English. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ang gandang panimula nun ni Paul. Be strong in the grace. Saan yung grace? Kay Jesus Christ lang. Ang ganda talaga. Doon umiinog lahat yun eh. And the things you have heard me say in the presence ng maraming witnesses, i-entrust mo din sa ibang tao. Papasa mo na sila rin magiging qualified to teach others. At dito na siya nagsimula magsabi nung tungkol sa pinag-usapan natin kanina. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. So, yun yung isa. Be strong. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Similarly, anyone who competes, ito naman yung pangalawa, as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules kasi madi-disqualify kapag hindi siya sumunod sa rules. So, dapat may discipline. At ito naman pangatlo, ito na yung pag-uusapan natin, the hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. Bakit yung dalawang nauna parang mahirap? Parang ito ang sinabi, ani na. Okay? The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Okay, sabi ni Paul, reflect on what I am saying. Mag-reflect kayo sa sinasabi ko. Okay, so basahin ho natin sa Tagalog, sa 2 Timothy 2. Okay? Basa po tayo. Ready? Go! Sa hirap, tulad ng isang mabuting kawal, Kristo, Jesus. Ang isang kawal, ayan. Bahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang hirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon
ang lahat ng ito. Pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa sa kanyang salita. Okay, so we're talking about a farmer. Pastora, wala kang alam dyan. Tama. City girl ako eh. Wala kami alam dyan sa totoong buhay. Magtanim nga lang ako ng munggo nung elementary. Ano pa eh. Namatay pa. Munggo lang yun na gano'n, no? Namatay pa. Wala yata ako successful na pagtanim talaga. Ay, nako. Sabi dyan, pagdating na araw itong farmer, ang magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko. Kapag laging pa-relax at tamad, ang isang magsasaka, meron ba siyang aanihin? Wala. Wala siyang aasahan, di ba? Wala naman kasing pinaghirapan or pinagpaguran. So makakarinig tayo ng isang ulat na nandyan na ba? Mag-uulat? Ayan. May mag-uulat sa atin na isang magsasaka. Oh, aka na, mikropono. Oo. Tawagan natin si Christian Farwello, isang magsasaka, kasi magkikwento siya. Kung ano lang yung mga karanasan niya. Sige nga, kuya. Hello po, magandang gabi. Ayon po sa ulat, hindi, joke lang. Hindi po. So, ako po ay pinanganak sa Ilocos, pero lumaki po ako ng Bicol, Sorsogon. Ang hanap buhay po ng aking mga magulang ay magsasaka, nagkukopra, tsaka pili. So, yun po yung naging hanap buhay namin at pinagpaaral sa amin. Ngayon, kami po ay hindi pinanganak na mayaman. Pero po kami ay pinanganak na mas mapalad kumpara po doon sa mga kababata namin, kaklase namin. Kasi po kami, hindi kami nuobligan ng magulang namin na magtrabaho sa pagsasaka, sa kopra, at sa pili. Ang gusto lang nila mangyari, mag-aral kami na mabuti. So doon po kami naging mapalad kumpara sa mga kabatch namin dahil sila, inuobliga talaga sila, talagang pinagtatrabaho sila. So ngayon po, bilang isang bata, nagkakamali. So kami ng kuya ko, nagkamali kami once. So dahil sa pagkakamali na yon, nagawa kong gawing masteral ang high school. 4 years lang po ang high school, pero ginawa ko pong 5 years. Inaral ko po na mabuti talaga. Hindi po, joke lang. Pero nagkamali kami, so pinatigil kami ng pag-aaral ni Papa, tapos inuwi kami sa bahay. Yung bahay po namin, 1 kilometro simula sa kalsada, paakyat po ng bundok. Pero 5 bahay lang po yung madadaanan mo. Ganun po kalayo kasi malalayo po yung mga lupain. Ganun po sa amin. And then, nung inuwi na kami doon, simula nung inuwi kami, hindi na kami nakakita ng sentro, ng kalsada, ng sasakyan. Doon na lang kami at doon na kami nakaranas na magsaka. Doon na kami sa palayan namin. Meron po kaming 5 palayan, tapos 12 hektaryas po yung kanyugan namin, kinukuprahan namin. Tapos pili, nandun din po. So, ang akala namin, doon lang kami sa kanyugan, tapos pinagawa kami ng fish pond. Yung pala, lahat ng ginagawa pala sa bundok, bilang magsasaka, yun po ang pinaranas sa amin. So, doon ko po naranasan, nagigising ka ng alas 5 ng umaga, para pumunta sa palayan nyo, para i-check yung patubig, i-check yung mga, kung ano yung mga kailangan namin gawin. So sa pagsasaka po, nagsisimula po yan palagi sa pagpili ng binhi. No, nung binhi na gagamitin. Kasi unang-una po, kailangan mong i-check yung weather after 3 months or 4 months. So doon po namin check yan kung yung 3 buwan lang na binhi o yung pang-4 na buwan na binhi. Kasi dapat pag-aanihin namin, summer, hindi po tag-ulan. So chinecheck po namin yon. So kapag nakapili na po kami, yung mga binhi na po na yon, ipoproseso na po namin. Ipoproseso na namin, ilalagay namin sa sako-sako. So isang sako po yan, 1/4 lang po ang ilalagay namin kasi ibababad po namin yan sa tubig. So yung sinasabi po ni Pastora kay na munggo na namamatayan pa, ganyan din po yung proseso ng palay. Ibababad mo po yan sa tubig ng halos mahigit 1 linggo, hanggang sa maging sprouted po yan. At pag tumubo na, chinecheck namin po yan, araw-araw mo yan, umaga hapon mo, babalikan yan sa pagkakababad kasi babalik ta rin mo po yan, i-check mo yung loob kung nababasa naman. So pag ganun po,
Pagka-check namin sa isang buong linggo, pag okay na po yan, so pwede na po namin yan isaboy or itanim na. So habang po nakababad yan ng isang linggo, ipe-prepare po namin yung palaya namin. So yung tataniman muna ng binhi. So maghihintay ka ng ilang buwan. At i-check mo rin po yung patubig niyan kasi kailangan po nakababad talaga sa tubig yan. Tapos isa pa, sa paghihintay po na tumubo yan, kailangan din po bantayan dahil kalaban po dyan daga tsaka mga ibon. So magtatayo na kami ng scarecrow, banderitas, lahat. I-check po namin yan. So ganyan po yung proseso ng pagtanim. Ngayon, pag humaba na po, isang dangkal na, pwede na siyang itanim, doon na po magsisimulang bunutin namin yan. Tapos pipira-pirasuhin namin, ikakalat namin po doon sa mga pagtataniman na palayan. Pero yung pagtataniman, dapat prepared na. So sa pag-prepare pa lang po doon, sobrang bigat at sobrang pagod talaga po kasi unang-una, aararo ka. Mag-aararo ka. Una, patubig, araro, traktor, tapos yung pilapil, kailangan mo yan asarulin. Kasi puno na ng damo, kailangan mong asarulin yan. Tapos, meron kami yung parang mahabang, tinidor, yung po yung pangkawit namin ng gano'n at nilalagay namin ganyan sa pilapil. Medyo may kabigatan po yun, kaya kung medyo hindi ka talaga masculine, lilembot-lembot ka, di mo talaga mapapagana yun. So yun po yung ginawa namin, pinaranas sa amin ni Papa yun. So nung pagkatapos na po namin na ma-prepare yung pagtataniman, bunot na tawag nito, palay, tapos ise-segregate na po yan. Tapos yun na, yung kanina magtanim ay di biro na po. Dahil maghapon ka talaga pong nakayuko. Talaga pong pagkatapos mo itanim yan, tayo namin, nakaganito na po. Oh, yun, habang nagpapahinga, ganyan na. Paano kung minsan meron pang karanasan kami na yung putik abot po rito. So nagtatanim ka ganun sa mukha mo. Para umatas ka, lalangoy ka sa putik, atas ka naman. Naranasan po namin yan kasi yung medyo malawak po yung taniman namin. At bilang kaparusahan nga po sa kasalanan na ginawa. Tapos, so yun na, may proseso na rin po. Pag naitanim mo, 3 beses kung naranasan mo yung pagsakit ng likod sa pagtanim, 3 beses mo po naranasan yun. Kasi pagkatapos mo pong itanim, meron pong damo na tutubo dyan sa mga pagitan ng tinanim mo na magkukunwaring palay. So kailangan mo pong balikan ulit yun at hindi po bunot ng ganon. Talagang kakalawkawin mo yung putik. Kakalawkawin mo po yung putik para matanggal yung damo, siksik tanggal, tapon. Ganon din sa pilapil, tatanggalin mo yung damo. So ganon po yung nagiging proseso. So yun yung pangalawang beses. Minsan nga po sa sobrang dami nung palaya namin na ginano namin ni Kuya, di namin napansin yung kuko namin. Kalahati na pala, may bangs na. So ganyan po minsan kasi pag hindi mo naalagaan ng tubig, talagang makunat po ang hirap. So yun po yung naranasan namin. Then pagkatapos dyan, kailangan mong abono, kailangan mo mag-spray ng mga pesticide kasi andyan yung mga insekto, yung mga peste, kalaban pa namin dyan. Pag nabuntis na, mamumunga na, dyan napapasok yung mga daga. So kailangan mo namang pumunta ng gabi sa palayan nyo para maglagay ng pain na may lason. Ilalagay po namin yan sa mga part na sa may gilid ng bundok, tapos sa masusukal, doon namin nilalagay kasi nandun yung tambayan ng mga daga. So po namin yan. Ilalagay po namin yan gabi, alas 7 hanggang alas 10 kami dyan. Nagpapaing kami. Pero siyempre, ini-inform namin kapitbahay. Kasi baka yung mamatay, bisa daga, mga manok, tapos aso. So yun po yung ginagawa namin. Ganyan po yung proseso hanggang sa mamunga na. Pag namunga naman po, pangatlong sakit ng likod na naman. Kasi sa ani naman. Pag ani mo naman, ang number 1 na risk naman po dyan is delikado yung kamay mo naman. Kasi kung medyo mahina-hina ka ako po, nung una ko pa lang, halos buong daliri ko, lahat na yata nasugatan. Awa ng Diyos, buti kompleto pa naman po. Pero pag nasugatan ka, hindi po kasi pwedeng nasugatan ka na, uwi ka na. Hindi pwede, pagagalitan ka ni Papa, sasabihin niya, sinugatan mo kasi ayaw magtrabaho eh. Kaya sinugatan mo. Kaya ang ginagawa namin, pag nasugatan ka, punit ka lang sa damit mo,
talian mo lang, hanap ka ng mga bayabas dyan, kagat, lagay. Tapos diretso ulit, trabaho ulit po. So pag naani na treasure na yan, naging palay na, pabilisan na naman kami maghakot ng mga sako-sako. Yung isang sako po, 4 na lata ng ribisco yan. So bubuhatin po namin yan, galing doon sa palayan, minsan diretso hanggang bahay, minsan diretso hanggang kalsada kung may oras pa, kasi ibebenta po namin. So ang naalala ko lang po, meron kami dating 60 sako na binenta. 3 kami, si kuya, si papa, at saka ako. Tigbe-20 kami. Eh hindi po pwedeng walang magbantay dun sa gilid ng kalsada kasi baka mamaya pagbalik mo kulang-kulang na. So ang ginagawa po namin, salitan kami. Una, si papa, hihintay niya na makarating ako. Tapos pag nakarating ako, magbabantay ako. Pag dumating si kuya, siya naman, siya papabalik. Ganunan kami. So ganun po yung routine namin yan. Yung iba, pambenta. Yung iba, iimbak namin kasi ibibilad, tapos gagawin bigas, pang ulam namin. Pero yung pambenta po na yun naman po kasi ay gagamitin naman namin para doon sa 3 buwan o 4 na buwan na preparasyon naman, pambili ng abono, pambili ng pang-spray. So yun po yung routine. Tsaka yung pang-araw-araw po namin na gastos. Kaya naman po, talagang sobrang, dahil isang season po yun, 2 beses kami nagtanim, doon namin na-appreciate na talagang sobrang bigat po, sobrang madumi, tsaka kailangan mo ng dedikasyon talaga, tsaka pasensyang napakahaba. Kasi months po ang pinag-uusapan natin bago ka po umani. Pero hindi ka pa po nakakasiguro ng magandang ani dahil may insekto, may mga peste katulad ng daga. Pag may balay na, hindi ka rin nakakasiguro na hindi rin na kung gaano kadami ang nakikita mo na palay, yun din ang maani mo kasi meron ka pang kalabang ibon. Yung maya, napakasipag po niyan umubos ng bunga. So isa rin po yan sa binabantayan namin. During ng time namin, wala pang cellphone, kaya pag ikaw inutusan ka ni Papa na bantayan mo yung palayan, literal na magbabantay ka, maghapon kang nakatuwa nga sa mga palayan nyo. Kakausapin mo talaga yan. Pag makita mo dun sa dulo, tatakbo ka doon, titirado rin namin, balik naman kami kung saan kami nakapwesto na malilim. Maghapon po yan, dala-dala na namin yung baon kasi kaysa umuwi ka pa, matatanohan ka ng maya. So yun po yung nai-encounter po ng isang magsasaka. Kaya sobra po talagang mabigat talaga at kahit papano po, doon sa naranasan namin, napakalaking natutunan ko doon sa pagkakataon na yun. Kasi talagang alam mong pag-iigihan mo, alam mong babantayan mo kasi gusto mo may anihin ka. Gusto mo may mai-take home ka. Gusto mo may uwi ka at may panggastos ka sa susunod na mga buwan. So yun po ang buhay namin bilang isang magsasaka po. Maraming po salamat. Thank you. Yeah. Intriga lang ako, anong pangpain nyo dun sa daga nun? Rakumin ba? Keso ba? Ano ba? Hindi po, nasa tubig. sardinas tsaka racumin. Meron. Apo, sardinas, sardinas kasi malangsa. So naamoy agad ng daga. Pero syempre sa tuyo na part nyo nilalagay yun. Opo, sa may mga pilapil, tapos yung medyo masusukal po na alam mong sinisiksikan ng daga. Kasi kita mo naman po yan sa damuhan kasi napakakinis ng loob niyan. So nakita kami ng mga madamo, tignan mo yung ilalim, makinis. Ibig sabihin, tambayan ng daga, doon mo lalagyan. Yung kuya mo, yun yung kinuha na ni Lord? Yes po. Dalawa lang na po. Ay, 3 po kayo magkakapatid. Panganay si kuya, sunod ako, tapos yung babae. na bunso. So yun po. Ilang taong ka no, nung nag-farmer? Second year high school po yun. So 14. Parang si Wayway ngayon. Ganyan din po katawan ko niya noon. Tapos kinakaya niya yung mga Yung ganun. ang isang sako pong palay, 38 kilos hanggang 45 yan. Depende sa klase ng palay. Pero sa katawan ko na yun po, kaya. Kasi kailangan kong gawin yung pinapagawa ni Papa. Kailangan ko manindigan. Huling tanong kaya na ko. lang. Huling tanong. Ano bang kasalanan mo? Bakit ba? Wag na, Sa mga susunod secret. po na para medyo may konting suspense. Sino po nakaka-identify dun sa pagiging farmer? Dito po. Aba, wow, di ba? Kahanga-hanga kayo. Gusto mo mag-share ni Kuya Mulong? Hindi. Gusto mo mag-share o dito o doon na lang sa group niya? Sige, kung meron ka. Mike. Kuya Mike. Ay, yun daw. Konti. Yeah, may konti rin itong karanasan eh. Yan, dito pa. Dito na po. Mga naranasan ko Sige lang. noon,
14 years old ako noon nang tumigil ako sa aking pag-aaral dahil sa hirap ng buhay sa amin sa Bicol. Bicol din ako. Talagang mga magsasaka ang mga taga Bicol. Dahil noon, yung una, sinasama-sama lang ako ng tatay ko sa palayan para matuto daw ako ng gawain doon. Tapos ang lagi kong kasama doon, yung alaga naming kalabaw. 6 na kalabaw ang lagi kong kasama doon sa palayan. Minsan nga nakakausap ko yung mga alaga ko eh. Minsan isang gabi nagpapahinga na ako. Lumapit ako doon sa mga kalabaw ko sa tabi ng bahay namin. Kinausap ko sila eh. Sabi ko, maaga kayo magpahinga ka ako at bukas, maaga tayong magsisimula ng trabaho sa bukid. Ngayon paakyat na ako doon sa tulugan ko, sa parang taas. Yung sa taas ng tulugan ko pagtalikod ko, may sumagot, 2. Tagalog pati yung sagot Ay, Bicol yung salita ko. Sabi nung 2 kalabaw oo nga. Ay, sabi ko, natakot tuloy ako Kahit hanggang ngayon natatawa ako pag naalala ko yung mga karanasan kong yun Yung karanasan ko sa palayan simula't simula pa lang. Nung nagsisimula kami sa magtanim ng palay, napakahirap Tinitiis namin yung init, ulan, pero tumitibay yung katawan namin sa mga pagkakataong yon. Hindi kami nagkakasakit. Yung mga magsasaka tumitibay yung katawan nila Siguro sa naiinitan sila, nauulanan. Tuloy lang kami noon. Ang inayawan ko noon, nung napapansin ko sa tatay ko, parang maaga silang nagtatrabaho. Pero yung pamumuhay namin, hindi nagbabago. Ganon pa din. 16 years old na ako noon. Yun ang lagi kong napapansin sa tatay ko. Parang lalong nalulubog kami sa utang. Habang tumatagal palubog ka ako ng palubog. Yun ang napapansin ko. Ngayon, nakapag-isip ako. Sabi ko dito ako nakapag-asawa sa probinsya, sa Palayan, ay dadanasin ko yung dinadanas ng tatay ko, yung pamilya namin. Siyempre, hindi mababago yun. Ganon at ganon pa din. Kaya 17 years old na ako, nag-isip na ako kung ano ang magandang plano para mabago yung takbo ng buhay ko. Ngayon, ang naisip ko, takasan yung Palayan at Nyugan. Pag 18 years old ko na, nabuo na yung plano ko Tinakasan ko na nga yun. Hindi sila nag-aalam. Ang dalang damit ko noon, siguro 2 pantalon lang, 2 t-shirt, maliit lang na bag. Yung pamasahe ko, inutang ko pa yun sa kaibigan ko. Higit lang naman 100 yung pamasahe sa Superline noon, papuntang Maynila. Tumuloy ako sa kapatid ko kay Ate Ason. Kaya mula noon, sabi ko, ito na ang pagkakataon na magsimula ako magtrabaho. Dapat matuto ako ng pananahi. Natutong ako ng manahi. Sa pagkakataong yun, gusto ko matuto uli ng kakaiba. Yung pagtabas, dapat matutunan ko din. Na inabot na yata ako ng 10 years sa kanila, medyo sanay na ako. Ang plano ko na naman, medyo umangat yung pamumuhay ko. Sabi ko, magtatayo na ako ng sarili kong shop. Ay, nag-11 years na ako sa kanila. Sabi ko, ito na ang pagkakataon na makapagsarili ako ng shop. 1994, nagtayo ako dito sa Concepcion sa may lumang iglesia. Medyo maganda man yung takbo ng negosyo ko. Tumagal ng 29 years yata yung shop ko. Napagtapos ko yung anak ko. Sa ngayon, hiwa-hiwalay na kami. Kanya-kanya na kami. Kaya ako ngayon, binata na naman. Pinakasan na rin nila ako. Hanggang sa 2026,
pig-close ko na yung shop ko dahil ako na lang ang nagtatrabaho eh. Pa-isa-isa lang nawawala yung anak ko. Yung misis ko gusto sa Bicol. Ay ako gusto ko sa Maynila. Ang ginawa ko, sinarado ko na yung shop. Dahil din doon sa anak kong bunso na babae, maganda na yung trabaho. Sabi niya pa, huwag ka na magtis dito sa Maynila. Umuwi ka na ng Bicol. Umabot ako ng 7 months sa Bicol. Parang hindi ko naman nagustuhan doon. Tinakasan ko na naman. Bumalik na ako kay Ate Ason. Uli. Kinuha nila ako uli. Kaya ngayon, hanggang ngayon, naandyan ako sa kanila. Diyan ako nakakilala sa Panginoon. Nahikayat nila ako dito. Kaya salamat sa Panginoon at maganda yung nakahinat na nung bandang huli. Yun lang po. Umani na siya, di ba? Kita niya naman ang mga ginto, di ba? Sa katawan, ay ani na. Ay, nako. Tama yung mensahe sa yun. Kaya ng lingwa. So, ang dami pa ng taga Bicol dito na, di ba, mga magsasaka. Yan. Sabi po nung verse natin kanina in English, the husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Ibig pong sabihin, siya daw muna yung unang aani dahil sa kanyang ginawang efforts. So let's put that slide please. The importance of dedication and the benefits of putting in effort. Okay? Kitang-kita natin doon sa kwento na lang dalawa na kailangan talaga ng dedikasyon. Kailangan talaga ng sipag. Yung maglalagay ka talaga ng effort. Sa kwento pa lang nila, alam mo na nag-effort. Kaya kayo rin, bigla kayo nag-reminis ng mga efforts na ginawa ninyo, di ba? So, makikita nyo na may benefits din yung paglagay nyo ng effort doon. Anong mga sinabi nila? They plant seeds, nag-nurture ng crops, sinisigurado that everything is taken care of, okay? Bago makita lahat ng ano. Wala pang middleman noon, noong mga panahon na yon, yung parang may bumibili sa gitna. Wala, diretso mo na. No? Ngayon na lang tayo ginaganon eh. Okay? Yeah, in the journey of faith, as we basahin natin. Next slide, please. Go. In the journey of faith, as we work to spread the gospel and serve others, we too will reap the benefits of that work. Okay. So, hindi lang ho physical na pinag-uusapan natin dito na nagtatrabaho ka, nagsisipag ka para kumita ka. Pero kasama po yan sa sample natin. Pero spiritually speaking, gustong sabihin ni Paul kay Timothy, sige lang, magsipag ka lang, Timothy. Kasi aanihin mo din yan. May aanihin ka dyan. Lalo na pag pinasapasa mo na sa mga reliable men, tapos ikaw ay tumitingin ka na lang dun sa mga bunga ng iyong pinagsimulan. Kapag ikaw ay nagtatanim, pag ikaw yung laborer, ikaw yung farmer, whether in the physical or in the spiritual, you get, ito gusto ko to eh. Okay, basahin natin. Go. Next slide. Ito, maganda tong we get the first taste of joy, smile, fulfillment, and satisfaction in God. Okay? Anuhin ho natin yan? Sigurado ako, si Kuya Ian, si kayo rin, mga nagtatanim ganyan. Nung unang harvest ninyo, alam naman nakasimangot kayo, di ba? Nung nagka-harvest kayo, di ba? So fulfilling. Oh, sarap nito. Mamitas ka nga lang dun sa bunga ng mangga nyo, dun sa kayumito namin dating sobrang sarap. Sobrang, it brings a smile, yung may joy ka kasi yung nakikita mo yung pinaghirapan mo. Yes, ito na, diba? Ganon din po sa spiritual na bagay. We get the first taste of joy pag nakita natin yung isang taong ang tagal nang hindi nagsimba, nakakasimba na. Yung isang taong ang tagal ma-born again, as na-born again na siya, di ba? Hinahanap na si Lord, di ba? Ikaw talaga yung makakaunang tikim nung joy na yon, nung smile na yon. Lalo na kung kamag-anak nyo yon, kaibigan nyo yon, di ba? Malapit sa'yo yon. Grabe talaga. Ang sarap naman nun, di ba? Okay. So, like the farmer po who gets to eat the first fruits of the harvest. Okay?
Kasi yung case naman nila, mga kopra yun, hindi naman nakakainin yun. Pero yung mga nagtatanim, mga ano dyan, meron kayo kabatisan, meron kayo sili, meron kayo kalamansi, ganyan. Di ba, ang sarap lang na makita nyo, kayo niya harvest nun. Okay, bilang tagasunod ni Kristo, tayo ay naasahang magpakasipag sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Magpakasipag. Kailangan talagang maging malakas inside and out para kayanin ang mahirap na gawain ng pagtatanim. Ang mga tao sa paligid natin na tinataniman natin ang salita ng Diyos at tinuturuan ay nakatingin sa ating sipag. Totoo naman yun, tinitingnan nila yung sipag natin. Nakikita nila ang ating pagsisikap sa pananalangin. Nakikita nila kapag pray kayo ng pray para sa kanila sa pagtuturo, katulad nung ginagawa natin ngayon, pagbabahagi ng ating resources. Iba, nag-aabono talaga, naglalabas ng pera bilang pagtatanim sa buhay ng iba. Tiyak, ayon sa salita ng Diyos, may aanihin. Okay? Ang sabi doon ay may aanihin tayong katuwiran na nanggagaling kay Jesus. Galatians 6 po yan. Ang magsasaka ang unang makikinabang sa kanyang ani. Kaya, sino ho na buhay ng nanonood ng John and Marcia? Kaya John, sabi? Magsumikap ka. Di ba? Na. Kaya John, magsumikap. Okay. Kaya pag gano'n, aalis na si John. Aalis na si Dolphin. Kasi narinig niya eh. Okay. Magsumikap po tayo. Kailangan ho nating magsipag. Kailan pa tayo magtatrabaho? Kailan pa tayo magsusumikap? Pareho pong sinasabi natin yan sa material na bagay at sa spiritual. Laging dahilan, sige, tsaka na kapag magkakilala na lang ako doon, pag may koneksyon na lang ako doon, kapag ginanahan lang ako, kapag may panahon, kapag may pera akong konti, gano'n. Parang laging may alibay bago gawin yung mga bagay-bagay. Makikita mo na lang kapag marami kang alibay na nauubos na yung pera mong kokonti dahil sa katamaran, nauubos na ang panahon mo dahil sa pagpapaliban. Before you know it, ilang taon na ako, sana ginawa ko na noon pa, sana ginawa ko na to. Kasi ang tamad-tamad. Na pag-iiwanan ka na dahil sa labis na pagpaplano na wala namang pagtatrabaho. Okay? Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho sa bahay o sa ibang mga trabahuhan natin, workplaces, sa paninilbihan, sa pagnenegosyo, hindi pwedeng busy-busyhan, kundi talagang kailangang masikap sa mga bagay na may kinalaman sa mithiin at layunin ng Diyos. Warning din, kasi baka pwedeng magbisi-bisihan ka lang, pero pang sarili mo lang, walang kinalaman sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Mas marami kang effort na binibigay sa mga bagay na hindi naman naka-align sa plano ni Lord sa'yo. So be hardworking. Magpakasipag ka. Magsumikap ka. Ayan. Sige po, pakisabi sa 3 tao sa paligid nyo. Kaya dyan, sumikap ka. Sa mga masipag na, taas sa kamay mga masipag na. Alam niyo sa sarili niyo masipag kayo. Ay, boy, amin ko yan, masipag ako ha. Oo. Yun mo, habang sasalita ako, may Zoom meeting ako sa baba. Ha? Okay. Yung mga masipag, anong pangako ng Lord? Aani ka. Aani ka. Hindi liko ang Panginoon sa kanya mga pangako. God rewards. You will bear fruit in due season. Sa tamang panahon, ikaw ay magbubunga at ang pangako ng Panginoon habang ikaw ay nabubuhay. At yun yung prayer naman ng psalmist, no? While I am living, I will see the goodness of the Lord. Yee! Darating din ang anihan at sa ani ay hindi lang ikaw ang makikinabang. Hindi lang ikaw yung may taste of smile and a joy and satisfaction, kundi yung mga tao sa paligid mo, maambunan ng ganong ani. Okay? Sino ho na, alam nyo kayo ay naaambunan ng blessing ng iba? Say amen. Di
Di ba? May ibang nabe-bless, pero parang nasasama ka doon, naambunan ka. Okay. Sabi ni Charles Stanley, when we dedicate our lives, basa tayo, go. When we dedicate our lives to God's work, we become not only workers, but also partakers of the joy His kingdom brings. Let us harvest the fruits of our labor for His glory. Okay, si Joyce Meyer naman, yung paborito ng ibang mga women natin, go. It is through our labor and dedication in faith that we gain experiences and rewards in our relationship with God. Remember, the best harvest often comes after the hardest work. So, kailangan magtrabaho din. Kailangan magsipag din. Kaya wag kang, pag may nagtanong sa'yo, ilan na nadadala mong kaluluwa sa Panginoon? Wala pa. Baka kulang sa sipag. Kulang sa dedikasyon. By now, kasi dapat, kung matagal ka na sa Panginoon, dapat may nadadala ka talaga kaluluwa sa Panginoon. Dapat, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Parang lagi ka nagtatanim sa kahit anong season ng buhay. Tanim ka lang ng tanim, and you will reap. Okay? Kaya, yun po. Sa panahong ito, mananalangin po tayo, okay? At gusto ho lang natin ay pareho natin ipag-pray. Dalawang side po to yung prayer natin. Side ng material at side din ng spiritual. At side din ng mga nagtatamad-tamaran, kailangan natin ipag-pray. At yung mga side naman ng masipag. Okay? So tatawagin ko na po si Ate Nina para po sa paglilid sa ating kung sino pong mananalangin para sa ating prayer request. Hi. Sige po. Gagawin muna po natin sa una pala ay magkakanya-kanya muna po tayong panalangin. Ganyan lang. Upo lang kayo dyan. Pero sabi, kababasa ko lang sa devotion ko kanina. Ano bang tingin nyo sa akin? Sabi ni Lord, ano bang tingin nyo sa akin? Hindi ko ba nakikita lahat? Sabi niya gano'n. Oo nga, Lord, kahit lahat ng utak ko, alam mo lahat ng laman nito. Pag sinasabi kong galit ako, yung pala, hindi ako galit. Yung pala, pag sinasabi kong hindi ako galit, yung pala, galit ako. Alam naman ni Lord lahat. So pati sa prayer nyo, kahit mag-isa kayo dyan, alam ni Lord kung tumatakbo sa isip nyo. Okay? So kanya-kanyang kumpisal muna tayo sa Panginoon kung tayo po minsan dinadaanan ng katamaran. At kainipan. Kasi nga bilang farmer, di ba nainip, ang tagal ng sagot. Ang tagal ng sagot. Ako, I've been praying for disease, I've been praying for my niece, parang I've been praying for some people na gusto ko talaga ipag-pray. Parang nainip na din ako. Parang ano. So, manalangin muna tayo as individuals, kahit 2 minutes lang po, and then we'll proceed with the other prayer items. Okay po? With background music.
pangalawang item po natin. Concert prayer po ito. Pwede po tayong tumayo. Ayan. Ang pagpe-pray po natin, pagpapala sa mga taong patuloy na nagsusumikap para makatulong po sa pagtustos. Remember po natin yung mga tao po na tumutulong po sa atin financially. Ayan. Sige po. Okay. Pwede na po muna tayong umupo. Sige po. Pagpapala naman po, ipapangunahan po tayo ni Ate Melody. Sa pagpapala po, sa mga masisipag na taong ginagamit ng Diyos, na ginagawa kung ano ang pinapagawa ng guro, ng amo, ng superior, ng magulang. Ayan. Remember po natin yung mga tao na help us in our studies, in our spiritual walk, and in our career po. Kahapon po sa devotion ko, sakto po yung prayer. Kasi po, sa Exodus 18, si Moses was nasa wilderness po sila eh. Tapos, si Jethro po yung father-in-law niya. Nakita niya po si Moses na parang napapagod po. Kasi po si Moses was praying, was judging. I mean, mas ano po siya, siya po yung nagpi-plead sa mga cases po ng mga Israelites that time. And he was doing it alone. Then si Jethro po, his father-in-law came and binigyan po siya ng advice, no, as a father-in-law and a spiritual father na rin to him, because sabi niya, you can't do this alone. And some task po ay too heavy for us to carry, no. So thank you po sa Panginoon sa mga taong nagpapagal po para sa ating spiritual growth. So before we pray, can I request the people here po, kung meron po kayong mentors dito sa church, lapitan nyo po. And kung wala po naman, just stand and remember those people na nagdala po sa inyo sa church. Sige po, let's stand up and then go po sa ating mga mentors, sa mga nagturo po sa inyo, maybe sa CC or sa Bible, tawag dito, OSL, or yung mga programs po ng ating church kung saan po nag-lead po sila sa inyo. And then let's all stand po. We will pray together for our teachers and our parents. Sige po. Okay, as I pray po for those na meron pong mentors dito, just sabayan nyo lang po ako in prayer then to speak blessing din sa inyo pong mga mentors. Okay, let's pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We honor you, Lord. Thank you so much for being a great example of being a teacher, Lord God, ng mabuting salita ng God, Lord God. And salamat, Lord God, for that, Lord God, for being an example and
hanggang ngayon po, to generations and generations, Lord God, nagkakaroon pa po ng fruits. And patuloy po, Lord God, na lumalago po ang bawat isa po sa kanilang spiritual walk. Lord God, salamat po sa pagpapagal ng bawat magulang, maging kahit po mga guro po sa school, maging ang spiritual parents po namin sa simbahan, our mentors, our CC leaders, Lord. Maraming salamat po because, Lord, ikaw po ang nagbibigay sa kanila ng pinapalakas mo po ang kanilang faith. Pinapalakas mo po pinapayaman niyo po ang kanilang resources, Lord God. Salamat, Panginoon, because ito po ang fruits, Lord God, of yung mga tinatanim po nila. And salamat, Lord Jesus, because dinadala niyo po kami sa gusto niyo pong gawin para sa aming buhay, Lord. I speak blessing to each and every one of the leaders, Lord God, these mentors, Lord. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay. May they reach a lot more people, Lord God. At matulungan pa po nawa nila ang mga taong nasasakupan po nila papunta sa iyo, Lord God. And maging kami po na nagiging recipients po nitong mga teachers, mga parents, mga spiritual mentors, Lord God. May we be fruitful at maging kami po ay maging example, Lord God, at magkaroon po kami ng desire to teach them, Lord God, about you, Lord God, to teach Jesus more, Lord God, sa aming mga nasasakupan, Lord. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ate Nina. Consort prayer po ulit. Ayan. Magbunga na ang mga pinagpaguran, pinagtaniman, na ma-rebuke po natin yung work ng enemy. Ayan, who disturbs the timely harvest. Ayan. Consort prayer po, declaring a great harvest po, both abundance and wealth and abundance of soul po. Ayan, sabay-sabay na lang din po. Kahit nakaupo na lang po. Sige po, susunod po natin panalangin yung mga lingkod po ng Diyos na maging patient po at hardworking sa pag-reach out sa mga souls po sa kanyang kingdom at sa mga pagdating ng harvest po. Natawagan ko po si Sister. Ayan, sige po, tayo po tumayong lahat. Kasi po lahat tayo lingkod ng Diyos, di ba? So, sabayan niyo po ako sa pananalangin. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Lord, gaya po ng message mo kanina. Lord, alam mo po, Panginoon, ang aming pagsisipag, Panginoon, upang makaharvest ng mga kaluluwa, Panginoon. Lord, ikaw po ang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Dalahin mo kami sa mga i-harvest naming tao, Panginoon, upang maidala sa iyo, Panginoon, sa iyong kingdom, oh God.
Lord, alam mo ang aming puso, Panginoon, na sumunod sa iyo, Panginoon, upang kami po ay makapag-harvest, Panginoon. Sa pagdating mo, Panginoon, alam po namin na kami ay mag-harvest at patuloy kaming magsisipag, Panginoon, sa pagdala ng soul sa iyong kingdom, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na patuloy kami sumunod sa iyong kagustuhan, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na inire-ready mo ang i-harvest namin na ito, Panginoon. Salamat po sa mga taong gagamitin mo, Panginoon, upang kami ay makapag-harvest at patuloy na wisdom, Panginoon, ang ibigay mo sa amin at ang pagsisipag, Panginoon, ay igawad mo sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Next naman po, sa mga Pilipino na maging masipag at huwag lang umasa sa ayuda. Ayan. Panalangin ang ating bansa sa kanyang pag-asenso. Ayan. Ayan, sige po. Ipag-pray po natin yung mga Pilipino, kasama po yung mga members po natin sa church, mga kapamilya po natin, mga kaibigan na Pilipino, na ayun nga po, na tulungan po sila sa pananalangin na maging masipag pa po. Ayan, at wala naman pong problema sa pagtanggap ng mga ayuda, pero ayun lang po, ang pinapanalangin natin na hindi lang po sila doon umasa. Pasensya na po, tayo po ulit tayong lahat at ipanalangin po natin sila. Ayan. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, God, naririnig mo po ang iyong mga anak, Panginoon, na nananalangin ngayong gabi para po sa mga kapwa naming Pilipino, Lord, sa mga members po namin, kamag-anak, Panginoon, na nangangailangan po, Panginoon, ng iyong paghipo sa kanilang mga puso, Panginoon, na maging masipag, Panginoon, sa kanilang paghahanap buhay, miski sa pag-aaral para po sa future na pagkakaroon ng trabaho, Panginoon. Lord, hipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Hipuin mo po ang kanilang puso, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, na yung mga Pilipino po ay bibigyan niyo po rin sila ng mga opportunity, Panginoon, sa bansang ito, Lord God. Kaya patuloy niyo pong pag-uunladin itong bansang ito, Lord God, nang sa gayon ang mga tao po sa bansang ito ay magkakaroon po ng oportunidad para magkaroon po ng marangal na trabaho, na mga trabaho na will mo po, Panginoon, na kanilang gawin, Lord God. And Lord, sa pagbigay mo po sa kanila ng mga trabahong ito, Lord, we pray, Panginoon, na ito pong gagawin nila ay para sa iyo, para sa sarili nila, and most importantly, Panginoon, ay para sa iyo, para maitaas po ang iyong pangalan, Panginoon. You bless them, Lord God. Gamitin mo po ang mga tao, ang iyong mga anak, Panginoon, para tulungan po silang magsipag, Panginoon. And salamat, Lord God, sa mga proyekto na ibinibigay mo para matulungan din po ang aming mga kapwa Pilipino, Panginoon. You bless them, Lord God, ng siksik, liglig at nag-uumapaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, ayan. Magpo-prophetic prayer po tayo. Inaanyayahan ko po kayo sa harap lahat. Sa gitna pala, sa harap. Pupuno tayo dito. Sa gitna po. Opo, sige po. Kahit tag-iisang minuto lang po, hanap po kayo na ipagpe-pray prophetically po. Yung hindi po siya nagre-request ng prayer. Basta kung ano yung... Tapos, after po, pwede po kayong lumipat sa iba. Kahit mga 3 po. Sige po.
Okay, tayo po ulit tayong lahat at habang tumatayo, tayo po ay magpuri ulit sa Panginoon. Kumanta po tayo ng papuri. Like the sun rises every day, you are so faithful, dear Lord, you're so faithful. Like the rain that you bring, and every breath that I breathe, you are so faithful, Lord. Like the rose, like the rose that comes alive every spring. Oh, you are so faithful, Lord, you are faithful. Like the life that you give to every beat of my heart, you are so faithful, Lord. I see a cross and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the wave, you still be faithful. You still be faithful. You still be faithful. Like the stars refuse to shine, and time is no more. You still be faithful. You still be faithful, Lord. Like the rose, like the rose that comes alive every spring. Oh, you are so faithful, dear Lord, you are faithful. Like the life that you give to every beat of my heart, you are so faithful, Lord. Oh, I see a cross, I see a cross, and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you still be faithful. You still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you still be faithful. You still be faithful, Lord. Oh, I see a cross, I see a cross, and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you still be faithful. You still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you still be faithful. You still be faithful. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you still be faithful. You still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you still be faithful. You still be faithful, Lord. You still be faithful. You still be faithful, Lord. You still be faithful. You still be faithful, Lord.
Ayan, napaka-faithful po ng ating Panginoon. Ayan. Sige po, wala po tayong pagkakataon nung last week na praise report. Kung sino po yung nag-uumapaw yung puso, pwede po kayong pumunta dito. Sunod-sunod na po para Sige po. Praise report po. Patuloy ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi na-amaze talaga kami kanina lang talaga. First, sabi ko nga kay ma'am, may patuto ako ngayong gabi, kaya ngayon ako nagpapatuto. Kasi praying kami, may mga PO kami dumarating. Kaya lang, yung puhunan talaga kailangan namin. Kaya kanina, bagamat matagal na yung PO namin, binigay na ni Lord yung kailangan namin talagang puhunan. Kaya praise the Lord. Kasi na-amaze talaga si ma'am. Sabi ko, nakita niyo naman nakita niyo yung pagtatanim kasi ninyo. Kaya yung pagtatanim niyo, inaani ninyo. Yun ang ko sa kanya, yung encouragement. Oo nga, sabi niya, nakita niya talaga yung pagtatanim ni Ma'am Jing sa mga talaga. Tsaka salamat sa patuloy niyang pagbibigay sa amin ng biyaya, sa aming pamilya, syempre sa pag-iingat. Lagi ako nagmumubit. Kaya salamat sa pag-iingat na ginagawa niya sa akin. Kaya at sa bawat isa. Thank you, Lord. Ay, sorry. Thank you rin po kay Lord kasi nung mga nakaraang weeks po, ang ng tindi ng ubo ni Melody. Pero talagang pinagpipray ko na kasi may hika nga po siya. Pero sabi ko, Lord, naway, tunawin yung lahat ng mga nakabara sa kanyang katawan. Thank you rin sa kagalingan po sa kanya. At ganun din kay Daddy, nagkaroon din po siya ng ubo. Kaya thank you kay Lord dahil okay na po silang lahat. Kaya maraming salamat din sa proteksyon na nakauwi din kanina lang si Jerome galing ng Bicol. Kaya thank you kay Lord. Maraming salamat. Good evening po. Sabi, when there's a storm, God is still faithful. Kahit may pinagdadaanan, parang laging go lang. Yung battle naman ni Lord, kay Lord yung battle na pag may sakit ka, thank you Lord God dahil na-clear po yung lahat ng aking laboratories, yung ECG ko, x-ray ko, game na po. Nakaschedule po ako ng operation this coming April 7, admission ako na April 6. And still, yung provision, God provided yung mga payments. Kaya kahit anong pagdadaanan, God is still faithful. Thank you, Lord. Glory to your name. Sabi nga, naalala ko nung kinakanta yun si kay Habakuk, di ba? Kahit wala daw mga ani, walang nakikita. Pero sabi niya, God is still faithful. Hello. Laki ko dyan. Una po, thank you Lord for 35 years. Sinabi ko yung age ko. 35 years of existence sa mundong ito. Ayan. Una po, thank you Lord for the kagalingan. Kasi for the past Sundays, hindi niyo po ako nakikita. Nagkasakit po ako actually. Nihingal pa nga ako. Ayun. So, akala ko magbe-birthday na naman ako may sakit. Tulad last year, pero hindi. Pinagaling ako ni Lord. So, kahit pa paano po nakapag-celebrate naman with family. And, tapos sobrang pangit po nung pasok ko sa office kasi nga may sakit ako, tapos gagaling ako. Siguro po parang naaagad. Kaya, ayun. Sobrang hard work. Ayan. But thank you Lord po sa kagalingan. And sa covering din po niya. Kasi before my birthday, parang 2 days before, lagi po kasi ako nag-move it din or angkas, papasok at pauwi po sa bahay. So, parang 2 days before my birthday, nag-angkas ako. Kung familiar po kayo sa may bandang Tumana area, yung may pababa po dyan, from papuntang QC,
From QC yung pababa pong gano'n. Nawalan ng preno ang aking Move It. As in, doon sa mismong time, napababa na siya. So yung puso ko po talaga nun parang umalis sa... Kasi hindi ko alam eh. Pero buti na lang, yung una, yung presence of mind nung driver nandun. So nag-hazard po siya agad. Tapos nag-bip-bip siya. And gets... Tapos traffic pa po. Yun pa yung nakakaano, traffic yung pababa, traffic din yung taas. So nandun kami sa gitna. Imagine po, nawalan siya ng preno. So parang ako, Lord, ito na ba? Hindi naman ganun. So yun, so thank you Lord for the covering po talaga. Na everyday na kino-cover niya ako. At hindi pa po yun, kasi prior to that, na tinestimony ko sa isang, tawag po dito, satellite prayer meeting, na nagkaroon din po ako ng muntik na instances din ng aksidente sa Move It. Pero hindi po ako yung natamaan, yung naunang motor sa amin. So yun, yung covering po talaga ni Lord every day. Kaya prayer po talaga. Sabi ko kasi, dati, every day, may prayer ang nanay ko. Nag-chat, nag-message. Sabi ko, ngayon wala na magpipray, kaya pipray na lang talaga ako. So thank you Lord for mga ganun pong pagkakataon. Sige po. Tusan eh. Ayaw niya. Ako daw. Ayan, thank you Lord muna yung kagalingan ko kasi wala tayong testimony last week. So thank you Lord sa mabilis na kagalingan, 1 week din. Tapos thank you Lord kasi nagdala kami ng sample sa SM, MOA. Actually hindi niya alam, nasa taas ako, nagpe-pray na ako. Sabi ko, Lord, pagbigyan mo naman kami ngayon. Kasi nakailang sample na kami na walang PO. Tapos, syempre, yung gawaan, parang medyo na ano na rin siya. Sabi ko, pagbigyan mo naman ulit ito, sabi ko. Kasi, ang layo din eh. Ang hirap magpabalik-balik sa MOA. So, lagi akong kasama niya. Sinasamahan ko na nga eh. Kasi, ang hirap mag-isa, syempre. Tapos, yun. Bago rin kami malis, pray din siya. Pray din kami. Kaya, ayun, thank you Lord. Dininig ni Lord yung prayer namin. Ang hirap po kasi talagang pumasok sa SM. So, anak ni Lord, walang imposible kay Lord kasi tapat na nagbibigay si Ronald. Yan. Thank you Lord. Yun lang. Nagulat ako sa iyo, Presa. Bigla akong nagulat. Ay, oo nga. Sige, hindi bali po. Magpapasalamat ako sa Panginoon. May bagong-bagong pangyayari sa aming buhay mag-asawa. Pero hindi chismis. Actually, meron po kaming pwesto sa Nueva Ecija ng sinelasan at sapatos. Nagkataon, pinalipat kami doon sa isang lugar. Tapos yung pagkakalipat namin, kailangan namin ipagawa yung lugar. Kaya pina-tiles, tindahan po. Nung natapos na po yun, after 1 year, binalik kami doon sa dati naming pwesto. Kasi yun talaga yung pwesto ng mga dry goods. So, balik ulit ako sa dating pwesto ko. Pero, ginastusan uli naman namin na pa-tiles, paayos, ganon. Pa-accordion. Namumroblema yung sister ko kasi siya yung kasama nagbabantay ng aking tindera. Sabi niya, paano kaya ito, Diche? Kukuhanin na daw uli nung munisipyo. Paano yung pwesto? Kung hindi mabebenta yung pwesto, sabi niya, gigibain na lang. So, kukunin natin lahat yung gamit namin. Hindi biro yung ginastos ko. It's 100,000. Tapos, sabi ko, meron daw bibili. Kahit napalugi, sige, bigay mo. Kaso nakiusap yung bibili na maging staggered payment. So, hulugan. Nung nalaman ngayon ng munisipyo, anyway, kahit may makarinig nito, nung malaman nila, so, kailangan makipag-usap kami at bayaran namin yung tumakbong panahon. Nagkataon, yung kausap namin na administrator nung palengke, wala na. So, ibig sabihin, nagkaroon ng transition. Sabi ko doon sa kapatid ko, simple lang yun. Idadaan mo sa panalangin, kapag para sa'yo, kahit anong gawin mo, para sa'yo.
medyo na pressure yung bumili. Nag-down naman po siya ng kalahati. Hindi ko na sasabihin kung magkano, basta lugi kami. Ngayon, binabawi niya uli. Kasi gusto ng munisipyo na bayaran muna sila. Di naratel yung aking tindera. Sabi ko, ganito. Karapatan nila yun eh. Kasi pag-aari nila yung lugar. Nagkataon na napakinabangan natin kahit na tayo natalo. Kasi kapag kayong pwesto na nasanay ang tao, mawawala yung kabilihan mo eh. Doon sa tamang pwesto mo. So, ibig sabihin, siguro tinest lang kami ni Lord. Kaya mo bang tanggapin yung ganitong sitwasyon? Kumbaga parang nalugi ka. Dahil after the pandemic, talagang bumagsak. Bumagsak ako. Pero, sabi ko sa kanya, Lord, kung kalooban mo, mangyayari. Wala naman akong pwede ipangako sa'yo eh. Dahil ikaw ang siya nangangako sa akin. Kasi nangyari yung kasi naganap. So, kanina, kinausap yung mama, ang sabi ko doon sa kapatid ko, ang tone mo, kasi medyo, kung nakikita nyo kaming magkapatid ni Kuya, di ba, parang laging galit. Ganon din yung tone nung dalaga naming kapatid. Yung mataray, ganon. Ganito lang. Sila kasi may hawak ng susi, hindi tayo. So, kailangan, babaan mo yung loob mo. Ang ipaliwanag mo, ano po ba ang gusto nyong mangyari? Kumita yung pwesto o parehas tayong di kumita? Sa akin, gigibayin ko yan, makukuha ko yung materyales ko. Yung tile siguro, hindi na. Pero makukuha ko pa rin. Kayo, walang bibili. Kasi sino naman ang magpapagawa ng panibago? Di ba wala? Ganun lang yung paliwanag mo, kapatid. Tapos sabihin mo, makiusap ka lang. Sabi mo, sir, magpalit tayo ng paa. Ikaw, na gumastos, tapos walang nangyari, tapos babawi mo. Ang gusto niyang kuhanin, 60,000. Yung 60,000, halos yun ng bayad. Sabi ko, lalugi na nga po kami, baka po pwede, isettle natin to. Para nang nun, makapaghanap buhay yung bumili, makabawi siya. Kasi huhulugan lang niya din sa amin. Yung kapatid ko, parang inis na, yaman na siya, uli na pera, kung ganun. Pagbagin na natin. Ganun na agad yung kapatid ko. Pero sabi ko sa kanya, hindi. Basta isipin mo, lagi, kapag para sa'yo, para sa'yo. Kapag hindi para sa'yo, kahit anong gawin mo, hindi. Pero napakabuti ng Diyos. Isang salita lang, sige, ganito na lang ang bayaran nyo. From 60,000, pinabayaran na sa amin ng 10,000. Nakapag-start na uli yung nakabilang pwesto. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti niya. Thank you. Hindi ko to pwedeng palampasin. Papasalamat ako sa covering ni Lord. Kasi nung Friday, patawid ako dyan sa pedestrian lane, sa may tapat ng Rob. Pagdating ko sa gitna, may mabilis na motor na dumaan. Tapos nag-full brake siya, kaso huli na. Kaya yung helmet niya, tumama sa side ng mukha ko. Ayun. Hilo talaga ako. Sabi ko, Lord, patawirin mo lang ako sa kabilang side. Huwag mo matumba. Kasi may mga dumadaan din sa sakyan. Pero huminto na sila kasi nakita nila yung nangyari. Then, kumaway lang siya. Kasi tinignan niya ako, nakatayo pa, nakalakad. Siguro sabi, nakalakad. Sige, gawa na lang. Buti ko pa sabihin, okay, God bless you. Ganun. Pero, talaga nahilo talaga ako. Sabi ko, Lord, i-compose mo ako. Marami pa ako gagawin. Pero, siguro tinuruan ako ni Lord kasi pag tatawid, dapat hindi occupied yung isip mo. Kasi nagpaplano ko anong gagawin ko, ganito, ganyan. Noong time na yon. So, salamat pa rin sa covering ni Lord. Nakatayo ako dito. Salamat sa kalakasan kasi wala talagang nangyari. Kasi nag-observe ako from, yun nga, yung nangyari nun hanggang kinabukasan. So, praise God, wala namang discharge, walang pagsusuka. Salamat talaga sa Panginoon. Yun lang. Baka meron pa po.
Pagpapasalamat ko lang yun. Ngayon lang nangangalahatian tayo kanina. Biglang tumigas yung aking sikmura. Ngayon, medyo okay. Akala ko nga, uuwi na ako eh. Hindi ko natatapusin ka ako. Ipagpapasalamat ko lang pati yung sa nangyari doon sa aking anak na naipas ko dito sa prayer warrior eh. At saka may dumating na tulong galing kay Pastor Aglo. Yun lang po. Maraming salamat po. At medyo okay na yung anak ko, yung naoperahan na. Tinanggal na yung tahi niya. At pakalipas ng 3 buwan, inaantay na lang yung 3 buwan para tanggalin yung bakal na nailagay sa katawan niya. Na-aksidente yun sa motorsiklo. Maraming salamat sa Panginoon at medyo okay na siya ngayon. Okay, salamat. Thank you po kay Lord sa araw-araw na kalakasan na binibigay niya po sa amin. And then, share ko lang po yung ginawa po namin nila Kuya Arnold, yung evangelism po. First time ko pong ginawa sa sarili ko po yun na nakisalamuha po ako sa ibang tao na akala ko hindi ko siya kaya pero nagawa ko po siya ng maayos and then napatanggap po namin sila ng maayos na mga kabataan, mga nagtitinda, mga barker, yun po yung kasalamuha po namin. And then pinapollow up na po namin yung mga taong nakausap po namin. Then sana po mahikayat po namin sila rito sa church. And then pinagpapasalamat ko rin po yung 1 taon na buhay na binigay sa aking asawa na ano po, kahit pa paano na i-celebrate namin sa bahay, kahit may sakit po siya nung araw na yon. And then, nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po. Praise the Lord. Okay, tatay, kuya, tatay, kuya na. Ano ba yun? Kuya Romulo Rigudon. Para po sa lahat, ipinapadala po kapag malayo, yan ay pinapadala through GCash, yan po ay galing po sa JCLAM. Ano po? At tayo ko naman nilalagay dun sa message na katumbas, ay yung naglalagay po ka ng very short message dun na JCLAM, Jesus Heals, JCLAM Cares. Lagi po yung kasama kapag pinapadala ko po yung financial help po ng church at may pagkakataon, naglalagay po ako ng short message dun sa pinapadalan. Ayoko pong angkinin nyo sapagkat yun po ay nanggagaling po sa ating church. So happy lang na sa church, ako po yung nagpapaabot na po, pero yun po ay galing po sa church po natin. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at gusto magpasalamat sapagkat may mga pagkakataon na biglaan, pero salamat po sa wisdom ng Lord, katulad po nung last Friday na ang aming intention lang ni na Ate Winnie, ni Nanay Milna, at ni Nanay Luz, no po, ay mag-visit dun sa father po ni Sister Josie Escaner na namatay yung father niya. Pero pagdating po doon ay kinakailangan po namin mag-conduct pala ng service. Kaya salamat po sa wisdom ng Panginoon. Salamat po sa 3 kasama ko na choir. Ano po? At bukod po doon, alam niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Nung kinanap po namin yung awitin na kay buti-buti mo Panginoon, yun ang baon-baon ko. Alam pa pagka mga biglaan, dapat may baon ko ang kanta na alam ng kakantilat. At may baon ko nakaprepare na alam mong connected doon sa nangyari. No? Nung nani po yun nung magkakandak ng misa, after po namin na mag-visit, kasi sabi ko, alis kami 3 o'clock dito, uwi kami before 6, kasi sa Kogyo eh. Before 6, dapat andito na kami. Pero pagdating doon, dahil nga po nag-agarang request si Sister Josie na magkaroon ng service, after po namin, napakinggan nung kasama nung pare, yung kanta namin. Pinag-choir pa po kami. sabi po no sister, lumapit sa akin, sabi niya, sister,
ang ganda nung kanta nyo. Pwede bang kantahin nyo bago magbigay ng ng na mensahe yung pare. Salamat sa Panginoon kasi our song na ginagamit ay nag-minister doon sa mga tao. Kaya isa opportunity pa rin na kahit na after namin ay merong misa talaga, we praise God for the opportunity to share the word of God on the spot doon po nung last Friday. Nailibing na po nung last Saturday po. At kanina po, nag-visit po kami. Yun po ay 83 years old. Nag-visit po kami kina sa tatay po ni Tatay Jesus Agner. Po, tatay po niya si Tatay, sana tamang pagkatanda ko, Leonardo Fernandez Paulo. Tama po ba? Sa kasama ko na si Sir Soyla. At the age of 98 po, praise the Lord sa mga ganong pagkakataon na makabisit. At namatay din po, mga luksang kalatas po yan. At namatay din po ang father po ni Sister Malu de la Cruz. Po, at the age of 94. Nasa Caloocan po yung labi. Kaya po, if you have time, you just send probably ng mga condolences messages at comfort para po sa mga kapatiran po natin na nawalan po ng mahal sa buhay. At yan po. At para po sa ating mga announcement, this coming Saturday ay ang ating pong prayer huddle. Remember, sa Saturday po ay March 21. Hindi po 4th Saturday, but on the 3rd Saturday, ang ating pong prayer huddle. Ano oras po? 6:30 in the morning, sharp. Sapagkat meron pong afternoon ay meron pong life level up. Kaya dapat po matapos tayo on time. Saan po tayo? Doon po tayo sa Ground Cafe this coming Saturday. At para po din, nagpapalala din po ulit yung para po sa magustong mag-coordinate para po sa Pastor Olympics this coming April 1. Again, continue to approach po Pastora Kay kung paano po makakatulong. It is a district activity. Yung mga pastor po ang maglalaro. At kaya po kung sino po ang merong have been approached na mag-coordinate ng ibang games, just feel free po na mag-join at pumunta po dito po sa Sports Center. If you want to watch at panoorin kung paano maglaro ng basketball, ng volleyball, ng kung ano ng games pa mga pastors, then you are all welcome to maging manonood po doon po sa ating pong Marikina Sports Complex on April 1. At dahil po dyan, tayo pinuno ng Panginoon ng Kanya pong salita, nakanig po tayo ng kalakasan mula po sa kapatiran natin na magsasaka ngayon po naman tayo ay magtanim. Ng ano po? Hindi po ng palay, magtanim po tayo ng ating pong offering para sa Panginoon. Sa lahat po, akin po in-encourage to give your offering dito po sa front. Okay. Yan. Magtanim ay di biro. Pero, yan. Meron po tayong service. Tama po ba? Ang mga patungo po ng San Mateo ay magsiservice po si Brother Edil. At ang mga papunta po sa ibang lugar, tayo po ay pwedeng sumakay ng tricycle. Dahil mahal na ang diesel, mahal pa ang gasolina, kaya tayo po ay pwede nang maglakad. Ano po? Exercise pa yan, di po ba? Imagine, salamat sa Panginoon kahit na gano'n tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba lahat? Okay, so lahat na maglalakad, pwede after ng ating faith night. Magkakaroon po tayo ng picture taking right after our closing prayer. I request everybody to stand on your feet and let's have our
closing prayer. Okay. Habol pa po. Pagkatapos po ng picture taking, may available po na mga ukay doon po sa second floor. If you want to buy something, then do so sapagkat lahat po na may likom ay para po sa ating Grace Building. So patronize our ukay-ukay. Maraming salamat po, Panginoon, for the joy of being together, for the joy of praying together, even Lord, for the joy of sharing what we have received from you to our testimony. At maraming salamat po, Panginoon, sapagkat dala-dala po namin ang joy na iyan as we go back to our respective homes and families. Mananatili po kami na malakas, mananatili po kami na focus, at mananatili po kami na mga anak nyo na patuloy na ginaganap ang aming ganapin sa buhay na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Be with us, Father, safely as we go back to our respective homes and families. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, po tayo sunahan for our picture taking and for our attendance.